minamahal. Hallelujah. Tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. Gambisyo dahil Brother Benji Dorian. Itas mga ating mga kamay may mahal, tayo magkaisa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa pangunad dalangin ng hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras na to sa aking pong pagdadala ng banal na mensahe, ikaw, mahal na Panginoon, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. At buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isa na narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghel ng kaligtasan. Kung anumang gawa ng kaaway, aking sinasaway, hindi mo niya ng hadlang at paglalangan lumaya sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Lena Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, to our beloved visitors, and to all our beloved viewers na nakikisa po sa ating manalagawain dito sa Kawayan City, sa Bella, through our live, through our GMCIM Kawayan Facebook Live, minamahal. Magandang tanghali na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. At habang patuloy na nag-mutate o nanganganak pa ng mga viruses ang COVID-19, minamahal, patuloy naman tayo nagliligtas din ng mga kaluluwa. Amen. Labanan to ng diablo at ang ating mahal na Panginoon. No? Kumbaga, liwanag at kadiliman, minamahal. No? So, patuloy tayong nagliligtas. Hindi po nakaka-apekto sa atin itong pandemic na ito, minamahal. Ang ibig sabihin ng pandemic ay worldwide na pagkalat ng virus o sakit. Tayo naman ay patuloy ding kumakalat buong mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Patuloy pong nagbabautismo ng mga kaluluwa. Napaka-importante po yan, minamahal. Bago lang, minamahal, doon sa malako po ng Qatar, mayroon pong himalang nangyari doon, minamahal, dahil alam mo naman sa Middle East, ang ating pong mga gawain doon ay palihim. Hindi katulad dito sa atin na open tayo, bagamat mayroong mga restrictions, pero open tayo, minamahal. Doon sa Middle East, isang Muslim countries po yung mga karamihan doon. Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, yung mga Muslim countries yan. So, ang ating pong mga gawain ay, kung maaari, hindi malalaman, no?
Hindi sabay-sabay ang pagpasok. So talagang, kasi nire-raid po, minamahal, pag mayroong malaman, hinuhuli nila. No? So, sabi nga ating beloved co-preacher, Brother Benji Benito, minamahal. Kalilipat na sila ng bagong vela na kanilang nirentahan doon. Pagkatapos na ng kanilang gawain, gabi na tapos, minamahal, parang midweek service nila yon. May kumatok, mayroon siyang narinig na kumatok. Nung sinilip niya, mayroon ngang tao sa labas, nagpa-flashlight. So hindi niya binuksan kaagad, umakyat siya sa taas para matanaw niya kung anong nasa baba. Pagtingin niya sa baba, minamahal, nako, nakaikot na pala yung mga patrol ng pulis. Daming pulis sa baba. At nakita siya, sinabihan siya na, open the door. So, bumaba siya, minamahal. Bumaba siya, binuksan niya. Pagbukas, sabay pasok lahat yung mga nasa labas. Talagang may armas na dala. Yung iba nakaikot, gwardiyahan sa kalsada. Tapos nakita niya yung tao na may hawak na pusas. Sinalubong siya. Ang ginawa niya, minamahal, ayon sa kanyang kwento sa akin, nag-rebuke siya. Jesus name, sabi niya. Nagulat siya, minimal, instead na pusasan siya, kumindat daw yung magpusas sa kanya. Nag-smile. Kinindatan siya, nag-smile yung magpusas sa kanya. Tapos pumasok yung iba, yung mga mutawa, yung mga pulis. Tapos nakita yung maraming upuan. Ang tanong sa kanya, is this a church? Sabi niya, yes, sir. You mean you use this house as a church? Yes, sir. Tapos bigla dong pumasok doon sa, kasi sala yon, may fellowship hall. Biglang pumasok, sumilip sa kortena. Nung nakita yung logo, nagulat si Brother Benito, biglang umatras yung officer. Oh, sorry, sabi niya. Nag-sorry. Tapos sinabihan yung mga kasama, let's go. Tapos nag-sorry. Yung pinakamataas na opisyal na sumilip. Nag-sorry kay Brother Benji. Tapos yung isang matangkad na mama, nagpakilala sa kanya, you know, I am the owner of the house, sabi niya. Sumama pala yung may-ari ng bahay, kasi pag may raid, tinatawagan pala yung may-ari ng bahay. Kasi nung kinuha daw nila yon, ang kausap lang nila yung agent. Pero nung ni-raid na ng CID, yung CID, yung po yung nanghuhuli doon. Kasama yung may-ari ng bahay. Hulihin sana sila, pero ang mahal na Panginoon, gumawa po ng himala, minamahal. Ano kayang nakita niya nung nakita niyo yung logo, biglang umatras? No? Naalaala ko, minamahal, nung ang ating mahal na pastor ay pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. 3 months po yun na pinag-uusapan ng Jesus Miracle Crusade sa mga international media, sa mga mainstream media dito sa bansa natin at sa buong mundo, minamahal, palaging nakabungad yung logo natin. Jesus Miracle Crusade na logo. Alam mo naman, ang ating mga pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, Muslim na lugar yon. So, ibig sabihin, lahat ng mga opisyal o matataas na ranggo o hari na mga Muslim, alam nila ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yung tangumpay ng misyon ng ating mahal na pastor, talagang hinahangaan ng buong mundo yon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kilalang kilala na po nila, minamahal, ang logo na yan. Amen. Imagine, nakataya ang buhay ng ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Sinong taong mabuhay ka na walang kain-kain 3 buwan? Kahit sino, minamahal. Hindi ka mabubuhay ng 3 buwan na walang kain araw at gabi.
Marami pong mga pastor, marami pong mga magagaling na mga mangangaral. Nag-aaral sa Biblia, pero hanggang salita lang. Pag fasting ang pag-usapan, hindi na po nila kaya yan. Minamahal, lalo na kung 3 buwan. Paano ka mabuhay na yan? 90 days, wala kang pagkain. Pumasok ang mahal na pastor kasamang 12 prayer warriors, July 1, pagka July 9, bumagsak yung katawan niya. Half body paralyzed siya. Pag pinapainom ng tubig, sinusuka niya yung tubig. Kunti lang yung pumapasok sa katawan niya. July 9 yun. Tapos tuloy-tuloy hanggang October 2, paglabas. Paano ka mabuhay ng ganun? Pinapasting pa kami ng 7 days without water and food, day and night. So kasama talaga natin ang mahal na Panginoon. Amen. 40 days fasting bago umakit ang mahal na pastor. Dinagdagan ng 90 days. O ilang days yun? 130. Yung ibang mga pastor nga, pag makarinig sila ng fasting 40 days straight, di maniwala, 130 pa kaya. Yung 10 days, 21 days, normal lang sa atin yun. Amen. Sa mga membro, lalo na sa mga choir members, may namahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kung magkagipitan na talaga at hindi na papasukin, hindi ka na makabili, hindi ka na makabinta, talagang mapilitan yung iba dahil isang araw pa lang, wala na talaga. Magre-reklamo na yung mga bulati sa tiyan nila, gutom na sila, may namahal. Pero nung nangyari doon sa Yolanda, sa Tacloban, walang makapasok na relief. Yung mga tao, niraransak nila yung mga bodega, yung mga groceries. Dahil mamatay na sila sa gutom. Anong ginawa ng taga Jesus Miracle Crusade? Nag-fasting. Pagdating ng mga relief, nakalinya yung mga tao, ang tagal, mga ilang oras linya para makakuha lang. Taga Jesus Miracle Crusade, nag-fasting lang. Yung namigay pa ng relief ang pumunta, bakit kayo hindi pumunta doon? Nandito na yung share nyo. Tingnan mo. Amen. Palpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Kasi tayo ay sinasanay na tayo. Bago darating yung kagipitan na yan, may namahal, nung nag-umpisa pa lang ang gawain ng mahal na Panginoon, sinasanay na ang membro ng Jesus Miracle Crusade. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. So, nung nakaraang araw, minamahal, madaling araw yun. Diba, palagi tayo nagpupuri madaling araw. So, siguro napansin nyo, nagpupuri ako ngayon, straight na yun, alas 4 hanggang alas 6. Kasi napapansin ko pag alauna hanggang alas 2 o alas 3, konti lang yung nagjo-join. No, siguro tulog pa rin iba. 20, ganon. Pag alas 3 to alas 6, nakikita ko minimal yung mga nagjo-join ay umaabot ng mga 80, 70, mas marami kasi nagising na siguro. So, kailangan kasi natin ito minamahal. Kailangan talaga natin yung pagpupuri. Kasi pag hindi tatatag yung panampalataya ng bawat isa, baka bibigay na tayo. Amen. Mga estudyante, face-to-face na sila. Pag hindi sila mabakunahan, hindi sila makapasok. Mga guro, yung ibang mga nagtatrabaho, tatanggalin sa trabaho. So, hindi natin alam kung hanggang kailan talaga yan minamahal. Nung nakarang araw, after ng puri, nakatulog ako. Hindi ko alam kung bakit yun napanaginipan ko si Presidente Duterte, itong Pangulo, ating mahal na Pangulo. Napanaginipan ko siya. Talagang nakita ko siya minamahal sa panaginip. Stricto talaga, talagang minaman, talagang
minaman niya yung yung pagbakuna. Nandiyan yung mga sundalo at mga pulis, talagang mga tao talaga hakot lahat. Stricto. Nakita ko talagang stricto talaga. To sabi niya, yung taga Jesus Miracle Crusade, ayaw talaga, sabi niya. Ayaw talaga. So ang gawin nyo, tumulong na lang kayo sa gobyerno. Magkrusada na lang kayo. Nung narinig ko yung minamahal, sabi ko, mas maganda. Sabi niya, kung ayaw niyong magpabakuna, taga Jesus Miracle Crusade, tumulong na lang kayo. Let us go hand in hand. Magkrusada na lang kayo. So, tuwa ako, minamahal, magkrusada. Okay yun na. Para daw yung hindi panabakunahan, ayaw magpabakuna, hindi mahawaan ng sakit, magkrusada kayo. So, ang ating palang role, magkrusada. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi marami ding ayaw magpabakuna eh. Iba't iba ang rason. Sa atin man ang rason natin, bakit tayo magpabakuna? Mas magaling ang ating Diyos. Amen. Kaysa mga scientist. No? Yung mga tinatanggihan sa hospital, gumagaling dito eh. Amen. Exodus 15:26, sabi ng Biblia, I am the Lord that healeth thee. So ang mahal na Panginoon, doktor. Manggagamot siya. Mayroon pa bang mas magaling sa mahal na Panginoon? Ating basahin minamahal. 15:26 ng Exodus. Dito po sa aklat ng Exodo, ang kabanatay 15, ang talata po 26. Ganito po nasusulat. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Tayo lang po minamahal ang nagsasabi na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Yung iba din nagsasabi, pero hanggang salita lang, hindi naman sila naniniwala. Hindi naman sila nagtitiwala. Tayo talaga, galing tayo sa iba't ibang relihiyon, may relihiyon tayong kinagisnan, nung nagkaroon tayo ng karamdaman, nagkaroon tayo ng problema, wala namang katugunan, napunta tayo dito. Lahat na nagpatuto kanina, ganun ang patuto nila. Amen. Wala ng pag-asa. Kasi kung may Diyos sa iba't ibang relihiyon, hindi na tayo pupunta dito. Nagpatunay lang na walang Diyos doon kasi nandito tayo eh. Amen? Hinahanap natin ang katotohanan. Saan ba talaga natin masumpungan? O dito natin nasumpungan. Dito nagbagong buhay natin. Nung umpisa ang pandemic, may namahal, mayroong pumasok dyan. Dala-dala yung oxygen. Yung pala, nagka-COVID. Positive sa COVID. Kung hindi totoong Diyos natin, ba't papasukin pa natin yon? Amen. Hindi ma-lockdown tayo dito. Ma-contact tracing tayo lahat. Diyan sa harapan, umupo. Dala-dala yung portable na oxygen. Isa sa mayaman daw dito sa Kawayan, malawak daw lupain. So, ibig sabihin, kaya niyang bumili ng sariling oxygen niya. Meron siyang sariling nurse, kumbaga. Kaya niyang magkaroon ng private doctor. O dito pumunta. Pagkatapos ng gawain, binautismuhan. Sino ba yung nabautismo nun? Brother Angelo. Pagtanggal sa oxygen, wala na, abot hininga na. Dahil siyempre, tinanggal yung oxygen dahil kailang tanggalin kasi bautismuhan. Paglubog sa tubig, mag-pray pa. Matagal pa yon. Amen. Ilang minuto ba si Brother Angelo mag-pray pag bautismo?
Prayer warrior? Ilang minuto? Sabihin natin, 5 minutes o 3 minutes. Mahaba na po yun. Naka-oxygen yan eh. Gano'n lang. Abot hindi nga. Pumasok sa isip niya, pag ilubog ko to, baka matuluyan. Meron namang pumasok sa isip niya, pag ilubog to, gagaling to. So pagkatapos ng prayer, nilubog, I baptize you in the name of Jesus Christ. Paglubog, in Jesus' name, pagtayo, biglang umubo ba yan? Biglang umubo. Pag ubo, daming plema lumabas. O guminhawa. Guminhawa. Hindi na pinabalik yung oxygen. Normal na huminga. Pagkasunod gawain, pumunta dito, wala ng oxygen, nagpupuri, tumatalon-talon na. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagkasunod na araw, malakas na. Ngayon, nangre-regards na lang sa atin. Regards ako sa Jesus Miracle Crusade. Gano'n naman talaga, di ba? Pag gumaling na, hanggang regards na lang kasi busy na naman. Amen. Pero pagdating ng panahon, kung talagang tawag siya ng malapi noon, babalik at babalik talaga dito yan. Amen? Welcome pala ating beloved brother Victor. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Full-time worker sa Tugigaraw yan. Tapos, hindi ko alam kung saan siya nagbakasyon. Napunta sa 70 Adventist. Inoferan, maging pastor. Lahat, dami siyang dinaanan. Sigurado ko maraming patutuo yan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ganoon eh. Kasi mahal natin ang ating kaligtasan. Kahit saan tayo mapunta, babalik at babalik ka rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi hindi natin pwedeng dayain ang puso natin. Amen? Hindi natin pwedeng dayain ang puso natin. Talagang mararamdaman mo yan kung saan talaga ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung mga NPA nga, nakadalo sa atin sa Sinundungan, sa Marag Valley, hindi natin makakalimutan eh. Yung kapatiran sa Maynila, meron siyang van, nirentahan. Pumunta ng Aurora, pumunta ng Baler. Ang layo-layo, nasa Tugigaraw pa ako noon, pumunta ng Baler. Pagdaan, kasi mayroong mga lugar dyan na from Nueva Ecija papunta ng Aurora na walang katao-tao. Pantabangan Dam ba yan? Basta may dam dyan eh. Sinabihan sila sa baba, may checkpoint. Sir, magpaumaga kayo, sir. Nagmamadali yung renta. Hindi, okay lang. Okay lang. Yung driver, kapatiran. Yung may-ari ng van, kapatiran. Okay lang. Sige, walang problema yung driver kasi kapatiran. Walang takot. Hindi, sir, kasi kuminsan may maghaharang siya dyan, may mga armado dyan. Hindi namin kasama yan. Walang problema. Kasi nagmamadali itong aking pasahero. Diretso. Totoo nga. Mga alauna, alas 2 o mga hating gabi. Hinarang sila ng armado. Ito na yung sinabi ng mga sundalo. Hindi basta-bastang mga tao to, yung mga NPA na to. Ang punta nyo? Punta kami ng ganon. Pinababa sila. Pinababa. Baba, mga pasero. Baba. Yung kapatiran, panay rebuke. Hallelujah! Jeez! Hallelujah! Jeez! Nilapitan siya ng maliit na mama lang. Commander pala yun. Kanina ka pa dyan, anong blabanggit mo dyan? Kanina ka pa. Hallelujah! Ano yung hallelujah? Sa membro po ako ng Jesus Miracle Crusade.
kay Evangelist Wildy Almeida. Jesus Miracle Crusade. Kayo ba yung nagbabible study doon sa Cagayan Valley? Yung namimigay ng leaflets, communism, satanism. Brother Danny. Kasama po namin yung ordained preacher po ng Kagaraw yun. Sige, tuloy kayo. Tuloy. Pinatuloy. Sabi ng commander, yung isa naming kasama, nandiyan na sa inyo Nagbagong buhay na, nasa inyo na. Tuloy. Pinabalik yung pasahero. Tuloy. Kahit NPA, grabing respeto sa atin. Kahit Abu Sayyaf, sabi ng mga Abu Sayyaf, hindi namin kaya kayong patayin. Wala kaming masabi sa inyo, bayani kayo. Yung pastor, bayani yan sa mga Kristyano at Muslim. Ang tapang nyo. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Walang taga-Jesus Miracle Crusade na duwag. Amen. Kasi ang duwag, itatapon sa impyerno. Revelation chapter 21, verse 8. Revelation chapter 21, verse 8. Ang mga duwag sumigaw ng praise the Lord. Mayroon bang sumigaw? Nakayuko kasi ako, hindi ko nakita. 21:8 ng Revelation. Dito po sa Apokalipsis 21 ng talata 8. Ngunit sa mga duwag Ayun, at sa mga ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya hindi man nampalataya, yung mga unbeliever. at sa mga kasuklam-suklam So kasuklam-suklam. Ano bang kasuklam-suklam? Yung sinabi doon sa Deuteronomy 22:5, yung kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, yung babae magsuot ng damit pang lalaki at ang lalaki magsuot ng damit pang babae. Kasuklam-suklam yun. Hindi rin makakapasok sa langit yun. at sa mga mamamatay tao Mamamatay tao, mga killer. at sa mga mapakiapid Yung mga makikiapid. at sa mga manggagaway Manggagawa, yung mga albularyo, espiritista. at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan Yung mga sumasamba sa mga revolto. at sa lahat ng mga sinungaling Lahat ng mga sinungaling. Yung nagsasabi na tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos, samantalang iisa lang. Yung mga sinungaling lahat yon. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun, Amen. impyerno ang tungo nila. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang mahal. Bakit natin masabi na yung nagtuturo na tatlo ang Diyos o dalawa ang Diyos, impyerno? Kasi hindi naman talaga totoo na tatlo o dalawa Isa lang ang Diyos. Amen. Ang isang Diyos, bumaba, nagkatawang tao, siya ang ating Panginoong Jesus. Amen. Napakalinaw dito sa Deuteronomy 6:4 and Isaiah chapter 45 verses 5 and 6, 18, 21 to 22. Sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. Walang Diyos na katabi ko. That they may know from the rising of the sun and from the west, and there is none beside me. I am the Lord and there is none else. For thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. I am the Lord and there is none else. There is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Walang iba. Amen. Patunay yan, minamahal. Ang pumapangalawa sa kapangyarihan ng Diyos, sabi dito,
Angels were created good, but some became evil by choice. One-third fell by transgression, and the Bible does not speak of any plan of redemption for them. Some of these fallen angels are bound. The Bible indicates that Satan or the devil was originally created as Lucifer, a good angel second to God in power. So sino yung pumapangalawa sa kapangyarihan ng Diyos? Si Lucifer. Kung mayroong Diyos anak, may Diyos espiritu, ang pumapangalawa sa Diyos, si Lucifer eh. Everybody say, praise the Lord. Yung iba nagtuturo, Diyos Ama, Diyos Anak, ang anak, mighty, ang ama, almighty. Yung anak na tinutukoy nila na mighty, second to God yun. Baka ang sinasamba niya, si Lucifer ang sinasamba nila. Sabi ng mahal na Pinoon, yung mga himala na ginagawa ko, hindi ako ang gumawa, kundi ang ama na nasa akin. Bilang tao, hindi siya ang gumawa ng himala, kundi yung Espiritu, yung Diyos na nagkatawang tao, siya yung gumawa ng himala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, pag manalangin sila, wala talagang didinig sa panalangin nila dahil hindi nila alam kung sino talagang Diyos nila. Dito sa atin, kilala natin ang Diyos natin. Siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Takpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may na mahal. At wala po tayong inaasahan, pinapaniwalaan, kundi ang Diyos lang. Di ba sabi ng Isaiah 2:22, napakalinaw po yan, minamahal. Pag unawain mo yung Isaiah 2:22, talagang ang pagtitiwala mo, paniniwala mo, pag-asa mo sa Diyos lang talaga, makatuto ka lang talaga sa Pinoon. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, hindi ka na titingin kung sino-sinong titingnan mo. Kay Jesus ka lang. Ating pong basayang Isaiah 2:22. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, kabanata 2, ang talata po 22. Ganito po nasusulat. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa anong pahalagahan siya. Amen. Okay. Lumayo ka sa tao na ginagamit ang kanyang butas ng ilong sa paghinga. Huwag kang magtiwala sa kanila. So mayroon ka bang katabi dyan na humihinga na hindi ginagamit ang butas sa ilong? Lahat tayo humihinga gamit ang butas ng ating ilong. Amen. Maliban na lang kung wala kang ilong. Bibig ang gagamitin mo. Hindi. Ano bang ibig sabihin doon? Bakit ini-space pa yung ilong? Bakit ilong? At huwag kang magtiwala sa tao na ginagamit ang butas ng ilong sa paghinga. Bakit yun? Ano bang ibig sabihin doon? Sa Genesis 2:7, doon po malinaw ang sinabi. 2:7 ng Hineses. Dito po sa aklat ng Genesis 2, talata po 7. At nilalang ng Panginoon mong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mabutas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginawa ng Diyos ang tao, kompleto yan, may mata, may tainga, lahat, may butas ng ilong, may bibig, lahat. Pero walang hininga, walang buhay. So, nung inihipan ng Diyos, saan siya umihip? Sa butas ng ilong. Inihipan ng Diyos ang butas ng ilong. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. So bakit nagkaroon ng buhay ang tao? Dahil inihipan niya ang butas ng ilong ng ginawa niyang tao. Sino nag-ihip? So ngayon, ang tanong, saan ka magtiwala? Doon sa inihipan yung butas ng ilong o yung umihip?
Ay, siyempre, yung umihip, di ba? Kasi pag hindi niya ihipan yung butas ng ilong, walang hininga yun eh. Oo. So, sino yung umihip? Ang Diyos. So, doon tayo sa Diyos magtiwala. Everybody say, praise the Lord. Kahit sabihin pa nila, oh, itong aming inventor ng aming gamot ay pinakamatalino to. Wala pa rin. Sa Diyos pa rin tayo magtiwala. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh. So tayo, instrumento tayo ng mahal na Panginoon. O baka sabihin naman niya, ganun din, yung mga doktor, instrumento din ng Diyos. Eh bakit yung mga scientist na yan? Naniwala ba sa Diyos yan? Hindi naman. Ang kanilang paniwala, ang tao ay galing sa unggoy. Kung galing tayo sa unggoy, di mukha tayong unggoy. Eh kung galing tayo sa Diyos, mukha tayong Diyos. Amen. O di ba? Tama naman yun. God created man in His own image. O. Pag naniwala ka na ang tao ay nilikha ng Diyos, di kamukha natin ng Diyos. Pero kung naniwala ka na galing ka sa unggoy, di kamukha mong unggoy. Lahat na naniwala na kamukhang unggoy, sumigaw ng praise the Lord. Ayaw nyo, no? Lahat na naniwala na tayo ay nilikha ng Diyos, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Ayan. Pero kung gwapo siguro ng unggoy, baka sabihin nyo, kamukha. Pero nagtaka ako, minamahal. Dito sa Pilipinas, ang unggoy, hindi maganda, yung hindi gwapo. Pero magtaka ka. Nung pumunta kami ng Africa, ang gwapo ng mga unggoy doon. Oh, puti. Walang buhok. Pink yung mukha. Pink. Oh, parang pula ba yung pink? Tapos haba ng buhok. Akala mo, Pine Square. Haba talaga ng buhok. Na pagka-blonde. Walang buntot. Tapos, yung iba kasing laki ko. Lakad, ganun. Sabi ko, ang gwapo ng mga unggoy dito. Tatangos ang ilong. Akala ko tao eh. Pero ito, may buhok dito. Puno. Sabi nung Afrikano na kasama namin, kuminsan nga, pag makikita ko yung kasama namin, parang magpagkamalan ko pa yun. Sabi niya, brother, wag daw magbukas ng mga chicherya doon sa sasakyan pag nandoon na kami sa Victoria's Falls. Kasi pumunta kami ng Victoria's Falls. Pag parking namin sa sakyanan, wag daw ilabas yung mga chicherya, pati yung fried chicken. Kasi meron kaming baon. Why? Because the monkeys here will destroy our car. Yung kotse daw na sinakyan namin, babasagin daw ng mga unggoy. Sabi ko, baka nagbibiro lang ito. Baka naman nagbiro ba na ang sinasabi niyang unggoy, yung mga kalahi nila ba na mga magnanakaw, gano'n. No, hindi ko lang pinansin. Tapos, nagutom na ako. Buksan mo nga yung kain tayo. Kaya lumabas na yung mga Aprikano. Maya gumaganon yung sasakyan. Paglingon ko, kasi wala, nandiyan na yung unggoy. Unggoy nga. Kasi may mga buhok. Tapos dito lang, pinkies na mukha. Batangos ang ilong. Flat, hindi ganun. Unggoy yan. Unggoy, tignan mo. Walang buntot eh. Unggoy eh. Yung anong tawag nung chimpanzee ba? Pero iba eh. Gwapo talaga. Sabi ko, hindi kayo nagkabaliktaran dito sa Africa. Ang gwapo ng mga unggoy. Gwapo talaga ng mga unggoy doon. Tapos nung dumating kami sa gawain din, pagdating namin sa gawain, naglabasan yung mga kapatiran doon. Dami. Sumigaw, Muchongo, Muchongo, Muchongo. Tsaka, ano sinasabi? Muchongo? Tinatawag tayong chongo? Tsaka, beloved Bishop, what do you mean by chongo? Oh, they said you are handsome. Oh, chongo.
Chonggo, handsome? Okay. Sa Pilipinas, pag sabihin ka Chonggo, magalit ka, pero doon, you are handsome, you are white. Sabi nila, white, tsaka handsome. Chonggo. Chonggo, Chonggo. Okay, pag tinatawag kami ng Chonggo, smile kami. Amen. Praise the Lord. Amen. Pero dito, wag mong tawagin na Chonggo yung dito. Magagalit yan. Amen. Amen. Alam mo yung lingwahe natin. Kuminsan nakakalito. No? Pagdating namin sa Tugigaraw, bago lang kami, may kapatiran nagpatotoo. Salamat ti Apo Diyos. Mabalo. Mabalo ti Apo Diyos. Ganun. Iyawa manggagawa. Puro yung nababanggit niya yun. Iyawa manggagawa. Iyawa manggagawa. Sabi ng bilabid ko, hindi nakatiis. Tinawag si Stergay. Stergay. Bakit? Karating lang namin dito, binumura na kami ng kapatiran. Kasi ang iyawa sa amin, diablo. Pero sa iba nagpalang iyawa, ibigay. Tama? Oh. Pasalamat daw sila sa Diyos. Ang Diyos nagbigay ng manggagawa. Iyawa, manggagawa. Grabe naman. So, pag ikaw ang mahal ng Panginoon, pag Bisaya ang magbanggit ng yawa, mura na yon. Pero pag ibanag, okay lang. Amen. Sabi naman ng bilabig ko, Tagalog mo nga yung, ay ibanig mo nga yung magbigay ka at ikay bibigyan. Sabi naman yung nag-ibanag, mangyawa ka, ikaw'y mayawaan. Tama ba yun? Magbigay ka, ikaw bibigyan, mangyawa ka at ikaw'y mayawaan. Mayawaan is madimon position sa amin. So, ang mahal na Panginoon talaga, minumahal talagang napakatalino. Amen. Napakatalino, mahal na Panginoon. Pag ibanag, pag sabi yawa, walang problema yun, hindi siya nagkasala. Pag Bisaya, magsabi, kasalanan na yun. Tumatawa si Brother Victor, Bisaya yata yan Taga saan ka ba, Brother Victor? Dumaguete o Cebuano. Bisaya yan. Grabing karanasan yan. Dinala yan sa San Mariano. Sama ka nila, yung Yungib, ng NPA. Pinuntahan siya ng Bisaya na kaibigan niya. Kita tayo. May problema siya. Nung kita. Ayun, piniringan siya. Pinalakad, layo-layo nilakad. Pagtanggal ng piring, nasa ilalim na siya ng Yungib. Yung pala, i-recruit siya ng maging NPA. Ayaw niya. Jesus Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade ka na noon. Bautiswado ka na. Nang lamig lang. Backslider. Ilang beses ka na ba na-backslide na? Nilagay sa drum. Hanggang dito tubig. Buong gabi. So, ang tawag noon, tinitrain siya kung talagang papasa siya. Ang tawag doon is, may tiyawag niyan yung parang survival. Oo, survival. Pag hindi siya nag-survive, patay siya. So, hanggang dito, tubig. Buong gabi. Hindi siya pwedeng umupo kasi lalampas yung tubig. Talaga nakatayo lang siya hanggang dito. Nalampasan niya yon. Kinabukasan, sabi, talagang matatag malakas ang katawan. Kumbaga, pwedeng-pwede. Kasi sa gera, minsan, buong gabi ka nakalublob ka sa putik. Nandiyan yung kalaban. Kung pwede lang, ilong lang yung kung hindi ka makasurvive ng gano'n, patay ka talaga. Survive siya. Tapos binilad. Binilad siya ng araw. Buong araw, binilad. Hindi pa rin sumuko. Sabi niya, ayaw ko talaga. Ihatid niyo ako. Naawa yung commander, ihatid na niyo yan kasi ayaw talaga niya. Piniringan siya uli. Pagdilat niya, San Mariano na. Nandyan lang sa San Mariano, yung Yungib. Alam mo yon? Hindi mo alam. Alam ko na yun. Pasukin natin yon. Alam mo, minamahal,
Kahit saan, basta mayroon nakikinig sa salita ng Malapinoon, wala tayong pinipili. Amen. Kung sabihin ng Pangulong Duterte, sige nga, kayong taga-Jesus Miracle Crusade, kung totoong Diyos nyo, sige, puntahan nyo itong mga lugar na to. Uli, puntahan natin. Amen. Kung sabihin ni Duterte, kung totoo nga, sige, bantayan ko kayo, huwag kayong kumain ng 40 days, subukan natin. Pero hihirit ako, sabihin ko, mahal na Pangulo, lahat ng mga pastor na nakaikot mo sa Malacanang, isama mo naman. Sabay-sabay kami lahat mag 40 days. Tapos kung sino yung hindi makakaya, o pagbawalan na sila mangaral, hindi mangaral ng Diyos yan. Ang bigyan mo nalang authority ng mangaral, yung totoong mangangaral ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak, ating mahal na Panginoon. Kasi yung pandemic na to, hindi na to normal na pandemic. Pandemonic na to. Sinasakyan na ng demonyo. Huh? Imagine. Kailangan vaccine card. Maraming mga lumulusot niyan. Makakuha lang ng vaccine card. Maraming sindikato dyan. Pira-pira lang yan. Oh. Sabi nga ng World Health Organization walang seguridad. Mahahawaan ka pa rin. Yung hindi nagpabaksin, mahahawaan din. Pareho lang. Nagpabaksin at hindi nagpabaksin, mamamatay rin. Anong kaibahan doon? Pareho lang. Amen. Ang hindi lang pareho, pag sila mamatay, impyerno sila. Pag tayo mamatay, langit tayo. Ayun lang ang hindi pareho. Ha? Pero kabagan ng Malapanginoon. Magto 2 years na tayo. Dito, malakas. Yung mga nagpapositive na mga doktor, may mga nurse, may mga sundalo, may mga pulis, tayo ang naglilihans. Sabi nga ni Colonel Saddam Brad, nung naalaala kita, Brad, talagang agaw hinga na ako. Natiksan kita nung na-receive ko yung text mo. Bigla akong guminawa. Lumuwag yung paginawa ko, naka-oxygen na siya. Talagang may miracle talaga. May himala talaga. Nag-Bible study kami sa kampo, di ba? Sa Alcala. 17th IB. May isang lieutenant doon, hindi makalingon. Tapos inubo, sinipon pa. Kasagsagan ng COVID. Akala niya na COVID na siya. Hindi siya makalingon. Nung sabi ko, tanggapin ng Malapinoon, tinanggap niya. Ilagay yung kanang kamay sa ulo, lagay niya. Kaliwa sa may naramdaman, o dito sa liig, kasi hindi siya makalingon. May lagnat, may ubo pa siya. Dito sa liig. Nirebuke niya, in Jesus' name. Tapos kinubukan niya, pagkatapos ng rebuke, nakalingon na siya. Nakalingon. Pagkatapos ng Bible study, papaalis na kami. Kumabol sa akin, Brad. May lang ako ikwento sa'yo. Ano, sir? Kanina ba, sabi niya. Nung sabi mo na ilagay yung kanang kamay sa ulo, ilagay sa parte ng katawan yung kaliwa, kanina, hindi ako makalingon. 1 week na daw, 1 week na hindi siya makalingon. May stiff neck siya. Inubo pa ako, sinipon pa ako, may lagnat pa ako. Inilihas ko. After nung sinabi mo na yung pag-rebuke in Jesus' name, sumabay ako, sinubukan kong lumingon. Makalingon na ako. Wala na. Ngayon, nag-aral yata pagkapiloto, di ba? Si Lozarita. Lieutenant Lozarita. Tingnan mo yan. So, talagang buhay ang Diyos natin. Totoo ang ating mahal na Panginoon. Siguro, papayagan na ito yung magkrusada. Kahit siguro sa Luneta, sa Central Church. Kasi pinapayagan nga nila yung karaban, di ba? 30,000.
Paramihan sila ngayon ng karaban. 30,000, may 20,000. Ang haba ng pila, daming tao. Wala namang nagkahawa-hawa. Oh. Yung iba namang kandidato, kasi hindi sila makahatak ng maraming tao, hindi karaban ang tawag, karabaw. Nag-hire sila ng karabaw. Siyempre, hindi ka naman maka-hire ng maraming karabaw. So, kalabaw yung ginagamit. Galing sa bundok. Iba't ibang mga gimmick. Wala namang balita na nahawaan. Ano bang power ng mga kandidato na yan para proteksyonan yung kanilang mga followers? Ang ibig sabihin, minamahal, pwede magkusada. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At yan ang pinaka-the best na solusyon. Para sa pagbabago, para sa kapayapaan, para sa kagalingan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. Ating pong ipahanda na po yung mga instrumentalists and singers. Dito sa Ebanghelyo ni Marcos, ang kabanata 16, ang talata 16 hanggang 18, ganito po susulat. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Magsasalta sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawk ng maahas, at kung magsisinom sila ng mga bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Oh, tingnan mo yan. So kung ang lahat ng mga Pilipino ay magpabautismo, maniwala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng mga Pilipino ay magkapangyarihan, labanan si Satanas. Ilihans ang sarili, ilihans mo yung mga anak mo, wala ka nang gagamiting gamot, magsisigaling ang sakit nila. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, dito minamahal, ano ba ang kahalagahan ng bautismo? Ito yung sinabi. The biblical significance of water baptism is as follows. God, number one, God remits sins at water baptism. So, maalis yung kasalanan. Mahugasan. Acts 2:38. Acts 2:38 saka 22:16 ng Acts. Number one. God erases the record of sin and cancels its penalty. So, burahin yung record ng kasalanan at yung penalty. Bawat kasalanan kasi mayroong penalty yan. So, burahin lahat yun. God washes away sins, burying them forever. So, libing. Number 2, baptism is part of the new birth, John 3:5 and Titus 3:5. Number 3, baptism identifies a person with Jesus' burial, according to Romans 6:4. It indicates he died to sin by repentance and is burying his past sins, the dominion of sin, and the sinful lifestyle. Number 4, water baptism is part of the one baptism of water and spirit that places believers into Christ. It identifies them personally with Jesus and is part of the entrance into His family. Number 5, baptism is part of spiritual circumcision. So, hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po yung challenge natin, no? Kailangan bautismuhan lahat sa pangalan ni Jesus. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon, minumahal. Lahat ng mga baguhan, now is the day of salvation. Now
is the accepted time. Pumunta po kayo dito sa harapan, lahat ng mga baguhan, ating po mga beloved viewers na hindi pa po minamahal, nakatanggap ng bautismo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hanapin po niyo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. No? Iyan po yung logo, minamahal. Jesus Miracle Crusade International Ministry. 24 hours a day, 7 days a week. 12 months a year. No? Ibig sabihin, wala pong pinipiling araw, oras at panahon. Kahit hating gabi, basta gising ang mga manggagawa ng Panginoon at magpabautismo ka, babautismuhan ka. Nasa Bible po yan. Yung pamilya ng isang gwardiya, nung nakulong si Pablo at saka si Silas, at lumindol, naniwala yung gwardiya na yon, nagpabautismo sila hating gabi, buong pamilya. So, hindi tayo katulad ng mga relihiyon na itinatag ng tao. Kailangan ka pang doktrinahan, ilang araw pang doktrina yan. Basta ikaw ay sumampalataya, magsisi, ngayon din, bautismuhan ka sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang magbago sa buhay mo. Sa relihiyon na tatag ng tao, obserbahan ka pa nila. Hindi ka nila babautismuhan pag hindi sila sigurado sa iyo. Dahil baka daw masira yung relihiyon nila. Pero sa Jesus Miracle Crusade, kahit lasing, binabautismuhan natin. Kahit sabog sa droga, binabautismuhan natin. After baptism, ayun, instant, binago sila ng mahal na Panginoon. Mga bulag, pagbautismo, nakakita. No? Mga pilay, nakalakad. So yan po yung bautismo na kasama ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. So kayang-kaya yung mga virus na yan, yung mga variants na yan. Alikabok lang sa mahal na Panginoon yan. Pag magkaisa lahat ng mga tao, lumapit sa mahal na Panginoon, magulat na lang ang buong mundo. Nagkahawa-hawa na sila. O mayroon na naman yung kumalat, paano pa mag-pronounce yan? Omicron ba yan? O Omicron variant sa South Africa daw. Tapos mayroon nakasakay ng eroplano, pupunta ng Netherlands. Ayun, pagdating doon, may nagpositibo. So, nag-lockdown sila doon. Kung saan yung mga pasahero nila, nagkalat. Ayun, nagkalat. Dito sa Pilipinas, halos zero na. Halos zero na yung COVID. Lalo na siguro, minamahal kong ang lahat ng mga Pilipino ay magbalik loob sa mahal na Panginoon. Lalampasan natin ang record ng buong mundo. Magugulat sila. Lahat bakunado na yan, buong mundo. Pero ang Pilipinas, minamahal. Bakit ganun? At malalaman nila, may Diyos pala ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino pala ay naniniwala sa totoong Diyos. Totoong Diyos. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang Diyos na makapangyarihan, lumalang ng langit at lupa, ay bumaba, nagkatawang tao, para iligtas tayo, minamahal. Awitan po natin ating mahal.